Hello guys, yung video natin ngayon tungkol sa 220 volts low insulation. Ito kadalasan na encounter natin sa lahat ng mga barko. Napaka time consuming at minsan may mga load, may mga breaker na hindi natin pwedeng i-off. Kaya kailangan natin i-analyze ng mabuti kung ano ba yung alarma at yung unahin natin, yung pwede nating ma-off muna. Kung pawala-wala ba yung alarma o naka-steady lang. Minsan may mga case na yung low insulation hindi lang isang location o breaker, minsan dalawa, tatlo sabay-sabay. Dito na off ko na yung mga breaker at nakita ko na kung aling panel na may low insulation. So tiningnan ko sa drawing yung panel na yon at hinanap, nakita natin dito yung panel number 7 LD7. So para ma-confirm yung specific location niya sa distribution niya, kailangan nating buksan at testingin isa-isa. So need natin i-off at checkin yung resistance bawat breaker. Dito gamit ko kadalasan multimeter lang dahil for troubleshooting lang, mas mabilis at resistance lang naman yung hinahanap ko. Pag kailangan mo ng insulation test, meager talaga. May mga load na katulad sa engine control room, sa bridge, yun ang minsan mahirap dahil hindi natin basta-basta ma-off yun. Mapapagalitan tayo dyan ni chief engineer kung sakaling nasa maniobrada tayo. O yung mga bridge equipment na critical para sa navigation tsaka sa maneuvering ng barko, yun ang kailangan muna nating timingan o di kaya gawin sa perto kung talagang doon ang low insulation. So dito iniisa-isa ko yung breaker hanggang sa malukit ko yung low insulation na nasa panel na to. So nag-repair ako sa diagram kung ano ba yung load nito at nakita ko na dalawa yung wire dito, kaya kailangan ko munang i-off at tanggalin ang isa para malocate, ma-isolate yung may problema na linya. Kailangan nating i-isolate yung dalawang linya na yon para ma-pinpoint natin kung alin ba talaga yung problema, tapos para doon na tayo mag-focus. So dito makikita sa circuit na meron sa engine workshop, tapos kinonsult natin sa layout para malaman natin yung position niya kung nasaan talaga. Pagkatapos natin ma-identify, pinalikan natin yung panel para i-on natanggal na natin yung grounded dito kasi titesting natin kung saan yung walang power. So ang sa dito mayroong power, so ibig sabihin sa workshop okay siya. So yung natirang circuit na lang yung sa steering gear, kaya akyat tayo papuntang steering gear room. Bago tayo pumunta sa steering gear room, sinecure mo natin yung panel para hindi accidentally on o di kaya disgrasya man yung kasama natin dahil open yung panel na yun. Ito pala yung steering gear room namin maliit lang. At dito na locate natin yung isang power socket. Tapos yung isa pa nasa likod ng yellow na drum. So dito dalawa lang yung nakita natin na may isa pa dapat. Ito yung wala dito kaya kailangan natin hanapin, pero tinisting muna natin yung nasa steering gear muna kung talagang nandun. So pagkatapos nating matesting to, binax up na natin, mas i-secured dahil yung dalawa na to, wala sa dalawa na to, kailangan natin hanapin yung isa, kaya makyat na ako ng steering gear room. Binalikan ko ulit yung manual. Kaya chinek ko ulit yung isang circuit na line C, kasi yung dalawa lang doon yun nandito pala sa loob ng engine room, kaya hindi ko rin nakita kagad dahil kala ko sa steering. Ito yun siya, yung L77C na malapit sa calorifier. So chinek natin
At dito na confirm na ang low insulation, kaya in-isolate ko yung plug at chinek ulit kung wala na pa. At dito na confirm ko na yung plug na nga yun. So kailangan natin i-trace yung plug na yun kung saan yung nakapapunta. Kaya nung tinrace ko, papunta ito sa panel mismo ng calorifier na nakasupply sa control circuit niya. So pag i-analyze natin kung ano ba yung maring dahilan na panggalingan ng low insulation, so need natin i-isolate muna isa-isa. At dito na-locate natin yung low insulation niya na nanggagaling sa level switch. Ito yung level switch ay yung naka-interlock sa calorifier na in case na mawala ng tubig, papara yung heater. Kaya binaklas natin yung terminal ng level switch na to, at ito nga nakita natin may tubig, halos mapuno to ng tubig nung binuksan ko, basang-basa. Kaya nagtataka rin ako kung bakit saan nanggaling yung tubig na to, dahil sirado naman to. So nilinisan na natin, pinunasan, tapos tinighten to yung bolt na to. Wala talagang panggalingan ng tubig na to dahil sarado to, sa kabila magnet lang yun, hindi naman yan tagusan. Tapos yung sa switch nasa magnet din, depende sa position. Kaya pinunasan natin ng todo, tsaka binalik. Inayos na rin natin yung mga kable sa panel, in-arrange, pati yung plug pinalitan na rin natin dahil nakamodified na yung system na to. 24 volts yung original control circuit nito, pero pinalitan na ng 220. Ino natin uli, at ito na yung insulation nya, okay na siya. So hanggang dyan na lang guys, at salamat sa panonood.